Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang ibahagi ang kwento ng aking tiyahin sa akin tungkol sa aswang. Hindi po kasi ito naikwento ni Mama sa akin dahil nasa abroad siya ngayon, kung kaya siya na lamang po ang nagsalaysay sa akin nito. Kuya Bari, ako nga pala si Rowella at Jessa naman po ang pangalan ng aking tiyahin na kapatid ng aking inang si Johanna. Galing daw sa burol ng kanilang tiyahin noon si Mama. Bali, nauna kasing umuwi sina Tia Jessa sa bahay nila noon kumpara kina Mama. Masama kasi ang pakiramdam ni Tia, kung kaya wala nang nagawa si Lola kung hindi samahan siyang umuwi ng bahay at naiwan sina Lolo at ang aking Mama. Pagkarating naman nila Tia Jessa at Lola sa bahay ay kaagad na nagpahinga ang aking tiyahin. Isinarado naman maigi ni Lola Telma ang pintuan ng kanilang bahay at maging ang mga bintana nila. Habang nakahiga raw roon si Tia sa tabi ni Lola ay nagdadasal naman ito sa altar nila. Nakasanayan na niya iyon sa tuwing gabi at minsan pa nga ay kasama pa niya ang aking ina. Nagsisimula na raw si Lola sa pagdadasal niya, subalit matapos ang ilang sandali ay napahinto siya sa kanyang ginagawa. Hindi mapigilan ni Tia Jessa na hindi magtaka dahil sa itinuran ng ina. Ang alam kasi niya ay hindi basta-bastang humihinto si Lola sa kanyang pagdadasal kahit pa nga mahalagang bagay ang gagawin nito. Mas mahalaga kasi rito ang nakafocus sa pagdadasal na ginagawa niya. At dahil nga sa nangyari ay napatanong si Tia Jessa sa kanya kung bakit siya huminto sa kanyang ginagawa. Hindi naman sumagot si Lola sa naging tanong sa kanya, bagkus ay sumenyas pa siya na manahimik raw muna siya habang nakatingin naman siya sa siwang ng kanilang pinto. Dahil doon ay wala nang nagawa si Tia Jessa. Itinikom niya ang kanyang bibig lalo at nagsisimula na rin siyang kabahan sa itinuturan ni Lola. Ang tanging nagawa na lamang niya ng mga sandaling iyon ay ang tingnan na lang din kung saan nakatingin si Lola. Ilang sandali ring nakatitig si Tia Jessa sa siwang ng kanilang pinto nang bigla na lamang may dumaan na anino sa labas nito. Hindi niya alam kung namamalikmata lamang siya ng mga oras na iyon dahil hindi maganda ang pakiramdam niya o talagang may nakita ba talaga siya. Napalingon pa raw siya kay Lola kung kaya napatingin din ito sa kanya. "Nakita mo ba ang nakikita ko, anak?" Tanong pa ni Lola sa kanya na kaagad naman niyang tinanguhan. At dahil doon ay sinabi ni Lola na iyon ang dahilan kung bakit siya napahinto sa pagdarasal. Pakiramdam kasi nito ay may tao sa labas ng kanilang bahay na animoy umaaligid sa kanila. Nakaramdam naman ng takot si Tia dahil sa sinabi nito sa kanya. Nasa ganoong sitwasyon ang mag-ina nang magsimula silang makarinig ng mga pagkaluskos sa kanilang pintuan. Napalapit naman si Tia Jessa kay Lola dahil sa nangyari. Sinesenyas ang muli siya ni Lola na manahimik kung kaya sinunod niya iyon. Nagmatsyag pa sila sa kanilang paligid dahil naging sunod-sunod na ang mga pagkaluskos na kanilang naririnig. Gusto mang sabihin ni Tia
na marahil ay sila lolo at mama na iyon, ngunit nagdadalawang isip sila. Batid niya kasing kung ang dalawa iyon ay kakatok si mama, sabay tatawag ng pangalan niya. Hindi na nakapagpigil pa si Lola at napatayo siya. Dahan-dahan siyang nagtungo sa kusina ng kanilang bahay upang kunin ang itak na itinago ni Lolo roon. Naiwan naman si Tia Jessa, kung kaya iniiwas na muna niya ang kanyang tingin sa siwang ng kanilang pintuan. Naiisip kasi nitong kapag titingin pa siya roon habang nag-iisa siya ay may makikita siya na sisilip o dadaan doon. Hinintay na lamang niyang makabalik si Lola sa tabi niya. Nang makabalik si Lola sa tabi niya ay napabuntong hininga si Tia. Nakita naman nitong may dalang itak ang ina, ngunit hindi na nito nagawang magtanong pa nang magsimula ng maglakad si Lola patungo sa kanilang pintuan. Dahan-dahan ang pamamaraan nito na animoy hindi nito gustong makalikha ng kahit na anong ingay. Hindi rin naman nawawala ang panakanakang pagkaluskos na maririnig sa kanilang pintuan. Maging ang mahihinang paghuni ng tiktik sa kanilang paligid ay hindi pa rin tumitigil. Nang marating ni Lola ang harapan ng pintuan nila, ay sumilip siya sa labas sa pamamagitan ng siwang rito. Laking pagtataka nito dahil wala namang tao sa labas. Nagpasya raw si Lola na unti-unting buksan ang pintuan ng kanilang bahay. Hindi naman mapigilan ni Tia Jessa ang takot na nararamdaman niya dahil sa isiping kapag nabuksan na ang pintuan ng bahay nila ay may aataking nilalang sa kanila, partikular na ang isang aswang. Noong tuluyang nabuksan ni Lola ang pintuan ay inilibot niya ang kanyang mga mata sa labas ng kanilang bahay. Napailing pa siya dahil wala naman siyang nakita. Akmang lalabas na sana siya, ngunit hindi niya napigilan ang tumingala sa bubungan ng kanilang bahay nang may marinig siyang pag-angil doon. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nanlaki ang mga mata ni Lola at napaatras ng isang hakbang nang makita niya ang isang kulay itim at malaking aso na matalim na nakatitig sa kanya mula roon. Nakalabas ang matutulis na mga ngipin nito. Marahil dahil sa takot para sa kanilang dalawa ni Tia Jessa ay dali-daling isinara ni Lola ang pinto. Itinali niya iyon ng mabuti. Tumulong naman si Tia Jessa sa kanya at nang maisara nila ang pinto ay lumayo sila sa harapan ng pintuang iyon. Upang malaman kung ano ang mga susunod na mangyayari sa labas ay nagpasya si Lola na lumapit sa siwang ng kanilang pintuan upang silipin ang nilalang na nakita nito. Naghintay siya ng ilang sandali at nagmatsyag sa labas. Walang nakita si Lola, subalit walang ano-ano ay bigla na lamang nagkaroon ng ingay sa kanilang bubungan. Parang kinakaskas iyon. Isang beses lang naman ang nasabing ingay at hindi na naulit pa. Nakiramdam na lamang si Tia sa mga susunod na mangyayari sa kanila.
Dahil sa takot na nararamdaman ay nakayakap raw noon si Tia Jessa kay Lola. Hindi nito mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa labis na takot na kanyang nadarama noong mga sandaling iyon. Nasa ganoong sitwasyon sina Lola at Tia nang walang ano-ano ay hindi nila inaasahan na may maririnig sila mula sa labas ng kanilang bahay. Aling Telma, lumabas na po kayo sa bahay niyo. Marami po kami rito sa labas. Huwag po kayong matakot. Sigaw na narinig nila mula sa labas ng kanilang bahay. Muling sumilip si Lola Telma sa siwang ng kanilang pinto at nakita nitong maraming ang tao ang nasa labas ng kanilang bahay. Dahil doon ay nagpasya na si Lola na lumabas sila ni Tia Jessa. Nang mabuksan nito ang pintuan ay kaagad silang tumakbo patungo sa mga kapitbahay nila. Sakto namang makarating sila sa mga kapitbahay nila nang dumating din sina Lolo at ang aking ina. Hindi na nagawang magpaliwanag ni Lola at Tia Jessa kina Mama dahil nagsimula ng magkagulo ang mga kapitbahay nila. Nakita kasi nilang tumalon sa likod ng bahay nila Lola ang itim na aso na nakabantay sa bubungan nila nang nasa loob pa sila ng kanilang bahay. Nagsitakbuhan ang mga tao patungo sa likod ng bahay nila Lola habang ang iba sa kanila ay may dalang sibat at buntot ng pagi. Napayakap naman si Mama kay Tia Jessa dahil sa nangyayari. Hinabol ng mga kapitbahay nila ang malaking aso, subalit mabilis daw itong nawala sa dilim. Hindi na nila alam kung saan ito nagpunta. Nilibot pa nila ang buong paligid, ngunit hindi talaga ito nakita pa. Bumalik naman ang mga kapitbahay nila Lola sa kanila. Pinag-usapan nila tungkol sa nangyari ng gabing iyon. Ayon pa sa iilan sa kanila, marahil ay nasundan ng aswang sina Lola dahil galing sila sa namatay niyang kapatid at isa pa raw na dahilan ay ang hindi magandang pakiramdam ni Lola, kung kaya marahil ay ganoon na nga. May iilan pang nagsabi kay Lola na maglagay na lamang ng abo na may halong asin sa pinto ng kanilang bahay. Ayon pa sa iilang mga kapitbahay namin ay iyon ang gawin namin kung sakaling galing nga kami sa burol para hindi na maulit pa ang nangyari sa amin ng gabing iyon. Tanging pagtango na lamang ang natugon ni Lola at nagpasalamat din ito sa mga kapitbahay nila dahil sa pagtulong sa kanila ng gabing iyon. Hanggang sa mailibing ang kapatid ni Lola ay hindi na sila muling binalikan pa ng aswang. Marahil tama nga ang mga sinasabi ng kanilang kapitbahay na maglagay lamang ng abo na may halong asin sa tapat ng aming bahay para hindi kami aswangin. Simula nang mangyari kina Tia Jessa ang bagay na iyon ay naging matatakotin na siya. Kahit kaunting kaluskos o ingay lamang ang naririnig niya sa labas ng kanilang bahay ay natatakot na itong lumabas. Hindi na rin ito nagpapagabi sa pag-uwi dahil ayaw nitong maulit na naman ang naging karanasan nito sa aswang. Dahil nga doon, kahit saang mga burol manggaling ang pamilya nila, laging pinapaalala ni Tia Jessa ang paglalagay ng abo at asin sa pinto nila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Ruela.
Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko sanang magbahagi ng isang kwentong aswang sa inyo. Bali, ang kwentong ito ay naging karanasan ko po. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Boy. Ang kwentong ito ay naranasan ko nang minsan akong ginabi ng uwi mula sa isang pista sa kabilang baryo po namin. Pare, kung ako sa iyo, doon ako sa kalsada dadaan at wag dyan sa bahagi kung saan naroroon yung abandonadong libingan. Sabi ng aking kaibigan sa akin, Kuya Bari. Ha? Bakit naman pre? May multo pa ba sa panahong ito? Nako. Patawa-tawa kong tanong sa kanya. Hindi ko na alam kung ano ang kanyang naitugon sa akin, Kuya Bari. Lasing na kasi ako nung mga panahong iyon kaya parang hindi natuon ang aking atensyon sa kanya. Kung kaya't nagpatuloy pa rin ako sa aking paglalakad. Bahala na. Hindi naman ako natatakot sa anumang nilalang. Mas dapat pa nga silang matakot sa akin eh. Baka kung ano pang gawin ko sa kanila. Patawa-tawa kong wika habang naglalakad na ako. Hindi nga ako nakaramdam ng takot noon at hindi ko na inisip pa ang sinabi sa akin ng aking kaibigan. Habang naglalakad sa malubak at mabatong daan ay pasipol-sipol pa ako. Binaliwala ko kung anumang naisip ko dahil baka dulot lang naman iyon ng aking kalasingan. Akala siguro nung kaibigan ko, matatakot ako ng basta-basta ng ganun-ganun. Hello? Nakangising wika ko. Nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad hanggang sa matanaw ko ang bahagi kung saan naroroon ang abandonadong libingan. Sa tulong ng liwanag ng buwan, hindi ako nahirapang bumaybay sa daanan patungo roon. Ano ba naman dito? Lubak-lubak, ang lupa. Malikabok. Buti pa siguro dun ako sa loob ng libingan dumaan. Mas malapit ang daanan doon at saka simentado pa. Hindi ako mahihirapan. Wika ko sa aking sarili at naglakad na ako. Noong nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad, nang may marinig akong ingay sa bandang libingan. Medyo malayo pa naman ako, Kuya Bari, kaya mahina ang aking naririnig. Naisip kong baka nga batang naglalaro lang iyon kaya nagpasya akong magpatuloy. Mga batang naglalaro sa gabi ha? Teka, kapag nalaman kong bata nga yan, tatakutin ko sila nang umuwi na sila. Kung anong kapilyuhan ang pumasok sa aking isipan, Kuya Bari, ng mga panahong iyon. Ipinagpatuloy ko lang ang aking paglalakad hanggang sa makarating ako sa mismong gate ng abandonadong libingan. Noong naroroon na ako, tumigil ako at saka nagmatsyag. Labis akong nagtaka dahil hindi ko naman alam kung ano talaga ang nasa loob ng libingang iyon. Wala na akong naririnig na ingay ng mga bata na animoy naghahabulan kanina. Oy, baka pinaglalaroan lang ako ng aking pandinig ah. Sambit ko bigla sa aking sarili. Nang walang ano-ano'y, may narinig akong pag-angil. Hindi lamang iisa iyon, kung hindi napakarami. Ano kaya yun? Aso ata yun ah. Teka, agad akong napaisip at baka mga babaeng aso lamang iyon na nagpapakasta at doon sila pumipwesto. Walang yang mga asong yan. At dito pa nila napiling gumawa ng kababalaghan nila. Dumampot ako ng 2 malakamaong bato at saka tuluyang pumasok sa loob ng abandonadong libingan. Pagkapasok ko doon, sa hindi ko maunawa ang dahilan, nanindig ang aking mga balahibo sa bato, Kuya Bari. Pakiramdam ko ay lumalaki na rin ang ulo ko at tila nakalutang ang aking mga paa sa lupa. Bakit kaya ito ang aking nararamdaman? Tanong ko sa aking sarili. Pilit kong iwaglit ang takot sa aking nararamdaman at mas lalo ko pang binilisan ang aking paglalakad. Noong nasa bandang gitna na ako ng abandonadong libingan, may napansin akong gumagalaw sa hindi kalayuan. Mabilis iyon, kaya inakala ko talagang mga aso lang iyon.
Punyes, humanda kang aso ka. Kapag pumirmi ka lang ng ilang minuto sa pwesto mo, yari ka sa akin. Sakto namang pagkasabi ko noon, Kuya Bari, tumigil ang kung anumang nilalang. Sinipat kong mabuti iyon at halos maihi ako sa aking pantalon nang makita ko ang isang itim na tao. Puno ito ng balahibo sa kanyang katawan at ang paraan ng kanyang pagtayo ay kawangis ng isang aso. Umaangil iyon na parang isang mabangis na aso talaga. Ano bang nilalang na yan? Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata, ngunit nanatili itong nakatayo doon. Magkahalong pagtataka at saka mangha ang aking nararamdaman habang pinagmamasdan ang nilalang na iyon. Nang walang ano-ano, lumingon sa aking kinatatayuan ang kung anumang hayop na iyon. Kitang-kita ko ang kanyang nagbabagang mga mata, kaya lalo akong kinilabutan. Kahit na nais ko siyang batuhin ay nanghina ang aking mga kamay, Kuya Bari. Parang nawala na ako ng lakas at tuluyan ng nilukob ng takot ang aking buong pagkatao. Walang hiyang nilalang yan. Malamang sa malamang, iyan ay isang aswang. Sambit ko sa aking sarili. Nawala ang kalasingan ko, Kuya Bari, at para akong binuhusan ng yelo. Walang ano-ano, umatungol iyon na parang asong may nakikitang kalaban. Ilang sandali pa, dumating pa ang dalawa pa niyang kauri. Nagpalingalinga iyon at parang hinahanap siya. Sa kadahilan ng iyon, napayuko ako sa aking kinatatayuan upang hindi nila ako makita. At dahil nawala na ang aking kalasingan, nawari kong mga aswang ang mga iyon. Kahit na mayroon akong pag-alinlangan, lumabas ako sa aking pwesto at saka binato ko ang mga iyon gamit ang hawak kong bato. Umalis kayo sa lugar na to, mga halimaw! Sigaw ko sa kanila. Tinamaan ko ang isang aswang dahil sa aking pagbato at dahil doon, umangil iyon. Sabay-sabay silang napatitig sa aking pwesto. Dahil doon, natamimi ako. Tumakbo ako patungo sa likurang bahagi ng libingan. Hindi na ako lumingon pa sa kanila at saka nagpatuloy na lang sa aking pagtakbo. Ano bang ginawa ko at bakit ko ba naisipang batuhin yun? Pagsisisi ko sa aking sarili. Nang malapit na ako sa labas ng libingan, napalingon ako. Laking gulat ko na lang nang makitang nakatayo na ang mga nilalang na iyon sa bandang likuran ko. Nakangisi sila at parang nakahanda na akong lapain. Sige, lumapit kayo at nang mabago ko ang mga ulo ninyo, pananakot kong sigaw sa kanila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Humagikik lang ang mga iyon at saka ipinakita nila ang kanilang mga pangil sa akin. Naglalaway sila habang nakatitig sa akin ng mabalasik. Nang walang ano-ano, lumundag ang mga aswang at lumapit ng tuluyan na sa akin. Kinabahan na ako at naisip kong katapusan ko na ata ito. Nang biglang hinawakan ako ng isang aswang at napansin kong punong-puno ng langis ang kanyang katawan. Bitiwan mo ko! Kung talagang matapang ka, lumabang kayo ng pata sa akin. Matapang pa rin ako, dulot siguro ng aking kalasingan. Ngunit sa halip na matakot ang mga ito, ay muling humagikgik lang ang mga nilalang na iyon at saka kinaladkad ako. Saan niyo ako dadalhin? Bitawan niyo ako! Sigaw ko habang pilit na nagpupumiglas.
Dahil 3 sila Kuya Bari at mag-isa lamang ako, nagawa nila akong hataking talaga. Nagpalingalinga ako hanggang sa makakita ako ng isang nakabukas na nicho. Agad akong nagkaroon ng hindi magandang kutob, kaya sumigaw na lang ako ng ubod ng lakas. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Sigaw ko habang ako'y patuloy pa ring nagpupumiglas. Noong malapit na ako sa bukana ng nicho, biglang nagsitahulan ang napakaraming aso Kuya Bari. Tahol sila ng tahol, kaya napalingon na rin pati ang mga aswang. Nakita kong papalapit ang halos 10 aso siguro yun. Nakita kong umakmang aatake ang mga aso sa mga aswang, kaya biglang binitiwan nila ako. Dahil doon, nagkaroon po ako ng pagkakataong makalayo. Sa aking paglayo ay may nakita akong tubo na halos 1 dipa ang haba. Hindi na ako nag-atubiling kunin iyon. "Iyon! Ito ang nararapat sa kagayan ninyo!" Sigaw ko sa kanila. Hinampas ko ng tubo ang isang aswang sa kanyang batok at napaangil iyon. Nilingon niya ako at saka inakmang sasagpangin, subalit mabilis kong itinarak ang tubo sa kanyang bunganga. Nagkakamali kayo ng inyong napiling bibiktimahin. Lalaban ako!" Sinipa ko ang nasabing aswang, kaya naglupasay ito sa lupa. Dahil sa aking ginawa, nagalit ang isa pang aswang. Kinalmot niya ako at sa kabutihang palad naman ay sa balikat lang ako nasugatan. Bago pa man siya makagawa ng susunod niyang hakbang, hinampas ko siya ng tubo sa kanyang ulo, dahilan para mapaungol din siya. Akmang aatake sa akin ang aswang, subalit mabilis siyang nilundagan ng 10 aso. Agad na napahandusay ang aswang na noong nilalapa na ng mga aso. Yan ang dapat sayo. Lapain niyo mga aso ang hudas na aswang na yan." Matapang na tugon ko. Maya-maya'y ibinaling ko ang aking atensyon sa isa pang aswang na nooy pilit na tumatayo. Dahil doon, muli ko siyang pinalo at nasakto ang kanyang ulo sa mismong bukana ng nicho. Walang yaka, yan ang nararapat sa iyo. Diyan sa loob ng nicho. Sigaw ko sa kanya at saka walang pagdadalawang isip na ipinasok ko iyon sa loob ng nicho Kuya Bari. Takot at nginig ang nararamdaman ko ng mga oras na iyong Kuya Bari habang pilit kong ipinapasok siya sa loob ng nicho. At dinig na dinig ko ang kanyang pag-angil, subalit hindi ko na iyon pinansin pa. Isinara ko ang nasabing nicho at saka nilagyan ng malaking bato para hindi kaagad siya makalabas. Dahil sa aking ginawa, lalo pang naging mabangis ang 2 aswang. Nagpumigla sila isa-isa mula sa mga aso at ang isa na may pilit na umatake sa akin. Lumundag sila sa akin, ngunit bago pa man tuluyang makalapit sa akin, hinampas ko kaagad ng tubong hawak-hawak ko, dahilan para matigilan sila. Natumba ang 2 aswang na iyon at namilipit dahil sa sakit. "Mga walang yaka yung mga aswang kayo!" Pagkasigaw ko, itinara ko ang tubo sa liig ng isang aswang, dahilan para bumulwak ang dugo roon. Agad namang pinag-agawan iyon ng mga aso at saka kinagat muli. Nakita kong gumagapang pa ang isang aswang na tuliro, kaya kahit na may pag-aalinlangan ako, hinampas ko siya ng tubo sa ulo niya. Hindi ko na alam ang ginagawa ko noong mga oras na iyon Kuya Bari, ngunit buhay ko kasi ang nakasalalay, kung kaya't kailangan kong depensahan ang aking sarili. Pinagkahampas ko pa rin ang aswang at hindi ako tumigil hanggang sa tuluyang kong nakita na nagkalat sa lupa ang kanyang utak. Dapat lang yan sa mga kagaya ninyo. Mga anak kayo ng demonyo. Nang mawari kong wala nang ang buhay ang 2 aswang, itinapon ko sila sa patay na balon na naroroon. Hindi ko alam kung papaano ko nakayanang gawin iyon Kuya Bari, pero
Marahil dahil lang siguro sa matinding takot at kilabot ng aking nararamdaman, kaya ko nagawa iyon. Matapos ang pangyayaring iyon ay napaupo na lang ako sa lupa dahil sa pagod na rin. Nanatili naman ang 10 aso sa tabi ko at tila parang binabantayan pa rin ako ng mga sandaling iyon. Nagpasalamat naman ako sa kanila, ngunit hindi ko na hinawakan, Kuya Bari, at baka kagatin pa ako. Doon ko palang napagtanto na totoo pala ang sinasabi ng kaibigan ko. Hindi siguro ito nangyari sa akin kung hindi dahil sa kayabangan ko rin, Kuya Bari. Pinagsisisihan kong hindi ako nakinig sa kanya kanina. Siguro dahil sa kalasingan ko, kaya sobrang tapang ko. Nang walang ano-ano, biglang umalulong ang mga aso. Natigilan na naman ako at kinabahan. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at ako'y tumayo na at ako'y nagtatakbo na pauwi sa amin. Nagtatakbo po ako, Kuya Bari, hanggang sa marating ko ang daan patungo sa aming bahay. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon kakaisip sa nangyari. Laking pasasalamat ko talaga sa mga asong tumulong sa akin. Kung hindi dahil sa kanila siguro, patay na ako ngayon. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan at hindi talaga ako makapaniwala na dahil sa kayabangan ko ay nakatagpo ako ng mga aswang doon sa abandonadong libingan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at salamat po ng marami kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel, Kuya Bari. Lubos na gumagalang, Boy. Ang oras ay ginto ayon pa sa kasabihan ng nakararami. Ani pa nila, huwag sayangin ang bawat segundo ng oras sapagkat ito ay mahalaga. Sa mga probinsya ay may katumbas ang bawat oras. Katulad na lamang ng 3:00 ng madaling araw. Ang numerong 3, 6, 9 at 12 sa orasan ay tinatawag nating Angelus Time. Ito ay oras ng pananalangin, katulad na lang ng 3 o'clock habit natin kung tawagin. Sa mga batang 90s ay alam ang Angelus na ito. At alam kong lahat tayo ay alam ang panalangin ito tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon noon. O banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, kami ay nananalig sa iyo. Magandang umaga o hapon sa inyo, Kuya Bari. Depende kung anong oras mo mababasa ang aking sulat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alice. Palayo ko po ito at ako po ay magbabahagi ng isang nakakakilabot na karanasan sa oras ng 3:00 ng madaling araw. Nangyari po itong aking hindi malilimutang karanasan noong ako ay nasa banyagang bansa, kung saan ako po ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa Home for the Aged. Mapagmahal po ako sa matatanda, Kuya Bari, dahil maaga po ako na naulila sa magulang. Ni hindi nga po ako nabigyan ng pagkakataong maibalik sa kanila ang premyo ng kanilang paghihirap, maalagaan lamang kami. 7 po kaming magkakapatid at ako po ang bunso. Maliban sa pagiging bunso, ako po ay nag-iisang babae. Kaya naman po masyadong mahigpit ang aking mga kuya pagdating sa akin. Binigay lamang nila ang aking kalayaang makapagdesisyon para sa aking sarili nang ako ay makapagtapos ng kursong aking napili. Hanggang sa ako ay nagpasyang mangibang bansa para na rin suklian ang sakripisyo ng aking mga kapatid kahit hindi nila hinihingi. Dahil noong makapagtapos ako, Kuya Bari, saka lamang nila binigyang laya ang kanilang sarili na magmahal ng mga babaeng naiibigan nila. Lahat po kami ay nakapagtapos na at lahat sila ay nasa ibang bansa na halos.
Ngunit ang kanilang mga asawa ay naiwan dito sa Pilipinas. Maliban sa pamilya ng aming pangatlo na sa banyagang bansa na nanirahan. At nandoon ako noong mangyari ang nakakakilabot na pangyayari. Natatandaan ko pa, Disyembre po iyon. At sa mga buwan na iyon ay sagana ang niebe sa lugar na iyon. Kaya ramdam mo ang malamig na simoy ng hangin. Senyales na malapit na ang Pasko. Sa aking apartment ay mag-isa lang po ako. Habang nagpapahinga ako noon, gawa ng pagod sa trabaho ay minabuti kong ilaan ang day off ko sa pahinga. Kahit paminsan panay tunog ng aking beeper o di kaya ng telepono sa apartment ko dahil sa tawag mula sa aking pinagtatrabahuhan dahil marami umanong naghahanap sa akin na pasyente ay nagagawa ko pa ring magpahinga. Nakatulog ako, Kuya Bari. Talagang mahimbing noon ang aking tulog. Sa hindi ko malamang dahilan ay tumunog ang kantang First Noel sa hindi ko alam kung saan nanggagaling. Hindi ko rin alam kung panaginip lang ba ito o totoo. Basta't naririnig ko po ang kanta. Gusto kong dumilat ng mga oras na iyon pero sa hindi ko malamang dahilan, Kuya Bari, hindi ko magawang idilat ang mga mata ko. Malamig na hangin ang nanalaitay sa aking kaibuturan. Talagang napakalamig, Kuya Bari, na para bang may nakayakap sa akin na naligo sa niebe. Bigla ko na lang narinig ang panalangin na, "O banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo." Hindi ko po alam, Kuya Bari, kung bakit, ngunit tila ba kinilabutan ako sa panalangin iyon na madalas ko namang mapanood ito noon sa sikat na channel dito sa Pilipinas. At sa tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon noon sa 90s ay ito agad ang maririnig mo. Ngunit sa mga oras na ito, tila kinikilabutan ako at binabangungot ako sa naririnig ko. Dahil sa hindi ako makakilos, napabangon po ako bigla. Malakas ang kabog ng aking dibdib na akala mo tinatambol ng 1,000 tambol. Napakadilim pa ng aking paligid, Kuya Bari. Wala akong makitang kahit na ano dahil sobrang dilim po. Yung akala mo malulunod ka na sa sobrang kadiliman sa paligid. Nangangapa ako at nakapako sa higaan ko ang aking beeper. Pinindot ko iyon at tinignan ang oras. 3:00 na ng madaling araw. Naglakad ako bahagya para hanapin ang switch ng ilaw. Nagtataka ako na tila hindi ko gamay ang apartment ko samantalang alam na alam ko naman kung saan nakapwesto ang lahat ng bagay. Humakbang pa ako bahagya nang may maapakan ako. Dahan-dahan akong yumuko para kunin at nang makuha ko ay nanlumo ako dahil ang aking inaalagaan sa Tamagotchi ay hindi ko napakain. Sa mga batang 80s hanggang 90s, alam na alam ang larong ito at noong tanging may mga kaya lang ang nakakabili nito. Habang tinititigan ko ang aking Tamagotchi, ay may sumisitsit sa akin. Napapitlag ako dahil wala akong makita sa gitna ng kadiliman. Iba-iba na ang naiisip ko, Kuya Bari, dahil sa ibang bansa noon madalas niluluoban ang mga apartment upang nakawan. Naramdaman kong tila may tao na naglalakad. Nakikiramdam ako, ngunit ang takot ko ay wala ng pagsidlan. Naisip ko noon na kalilipat ko pa lamang ay katatakutan na ang nangyayari sa akin. Mag-iisang linggo pa lamang po ako sa nirent kong apartment, Kuya. Noong una ay kilabot lang ang nararamdaman ko tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, ngunit hindi ko iyon pinapansin gawa ng hindi naman ako matatakutin. Kung kaya't naisip ko na lamang na baka namamahay lang ako.
Ayaw pa sana akong payagan ng kapatid ko at asawa niya na lumipat, ngunit ako ang mapilit dahil nahihiya na rin ako sa kanila. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Natigil Kuya Bari ang pagmumuni-muni ko nang tumunog ang Angelus Prayer. Galing iyon sa recording tape ko na galing pa sa Pilipinas. Bago ako umalis, nag-record ako ng panalangin sa 3:00 ng hapon upang mapakinggan ko sa ibang bansa. Napatakip ako, Kuya Bari, ng aking bibig nang tila ba narinig ng magnanakaw. Agad akong napaupo sa gilid ng aking kama at nag-uumiyak. Nang makabawi ang aking mga mata sa kadiliman ay halos siklaban ako ng takot, Kuya Bari. Nakatingin sa akin ang 2 lalaki na hindi ko alam kung saan ko nakita dahil namumukhan ko ang mga ito. Napangisi sila sa akin, Kuya. Habang ako naman ay takot na takot. Nagwika sila sa salitang Ingles na sa wakas ay mapapasa akin din. Saka binanggit ang pangalan ng isang babae. Alam kong hindi ako iyon. Naggulat ako, Kuya Bari, nang may tumayong babae mula sa pwesto ko. Saka tatakbo sana palabas, ngunit maagap siyang nahawakan ng isang lalaki. Nagmamakaawa ang babae at sinabing kunin na nila ang gusto nilang nakawin at umalis na. Ngunit ngumisi lang ang mga lalaki. Saka sila nagwikang hindi bagay ang kanilang nanakawin kung hindi mismo ang babae. Kuya Bari, para akong nanonood ng isang palabas dahil sa nangyayari. Takot at naiiyak na rin ako habang tinitignan ang babae na kanilang pinagsasamantalahan. Nanlaki halos ang ulo ko nang lumingon pa ang isang lalaki sa akin saka ngumisi. Ngunit ang ngiting iyon ay nagdulot ng takot sa akin nang lumabas ang dugo sa bibig ng lalaki. Pinatay sila ng babae gamit ang mahahaba nitong kuko. Napasigaw ako kasabay ng sigaw noong isang lalaki. Ngunit maging siya ay namatay. Panay ang sigaw ko na halos mabigtas na ang lalamunan ko. Nanlaki ang aking mga mata, Kuya Bari, nang lumapit sa akin ang babae. Ang kanyang mga mata ay kulay puti at ang kanyang dila ay mahaba na may hiwa sa gitna. Para siyang ahas na babae. Hinawakan niya ang aking pisngi at nagwika siyang, "Tahan na dahil patay na ang mga tao. Ganoon sila kalupit, anak, kaya mag-iingat ka." Wala po akong maunawaan dahil sa takot, ngunit pakiramdam ko ay yumakap ako sa kanya. Maya-maya'y isang malakas na yugyog ang aking naramdaman. Pagkamulat ko ay nakita ko ang aking landlord at ang kapitbahay kong unit na nag-aalala. Napabalikwas ako ng bangon. Napatingin ako sa orasan at nakita kong 3:30 na ng madaling araw. Narinig umano nilang nagsisigaw daw ako, kaya naman agad pinuntahan ng aking kapitbahay na unit ang aming landlord upang buksan ang aking unit. Ngunit hindi rin pala ito nakalak. Dinala nila ako sa lobby kung saan may kapihan. Doon ko napagtanto na hindi pala ako kumain at gutom na gutom ako. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari at ikiniwento ko sa kanila ang lahat. Nagulat sila sa sinabi ko, ngunit mas nagulat ako sa mga sinabi nila. Ayon sa landlord ko, maraming tenant na pala ang hindi umabot ng 1 buwan sa unit na iyan. Dahil katulad ng panaginip ko,
Nararanasan din nila iyon tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, Disyembre 13, araw ng Biyernes. Sa araw daw na ito ay may 2 lalaking nanloob sa apartment na iyon. May nakatira umanong mag-ina sa unit ko. Hindi palagala o lumalabas ang nanay ng bata. Makikita lang nila itong lumalabas kapag namamalengke o mag-grocery. Ihahatid ang anak sa school at susunduin. Pagkatapos ay mananatili lang ito sa loob ng unit nila. Mababait naman daw ang mag-ina dahil consistent silang magbayad ng renta. Walang palya at delay, minsan advance pa nga. Nakita na lang daw ang katawan ng ina na nakahandusay, ngunit ang bata ay nakikita nilang nakatulala lang. Tinanong ko kung nasaan ang bata. Ang sabi nila ay nawala na lamang sa lugar kung saan dinadala ang mga batang nauulila. Ang sabi pa ng ilang bata ay kinuha daw ng babae at ang pagkakalarawan ng mga bata sa babae ay sakto sa itsura ng ina ng bata. Maraming haka-haka na may mahika ang babae at pinalabas lang nila na patay siya upang hindi siya mapagbintangan sa pagkamatay ng 2 lalaki. At kung saan man sila ngayon, silang 2 lang ang nakakaalam. Matapos kong marinig iyon ay nanlumo talaga ako, Kuya Bari. At ang hindi ko inaasahan ay nangyari muli. Dumating ang gabi. Dahil sa pagod ko ay maaga akong nakatulog. Sa sobrang pagod ko ay feeling ko naghihilik ako sa tindi ng pagod ko sa maghapong trabaho. Noong nasa kalagitnaan ako ng aking mahimbing na tulog, nagising ako dahil sa isang sit-sit. Napamulat ako at nagmasid ako sa aking paligid. Kinuha ko ang aking beeper sa tabi ng mesa at kinabahan ako nang makita kong 3:00 na naman ng madaling araw. Kinuha ko ang aking kumot at nagtalukbong ako dahil sa tindi ng takot. Maya-maya ay narinig ko muli ang sit-sit. Sst! Napapikit na lang ako at napadasal na sana'y matapos na ang kababalaghang ito. Ilang sandali lang ay biglang tumahimik ang paligid. Nakiramdam ako. Pagmulat ng aking mga mata at pag-unat ng aking mga paa. Halos mawala ang aking kaluluwa noong makita ko sa loob ng kumot ang isang batang babae na nakangiti sa akin. Oo, Kuya Bari, nasa loob siya ng aking kumot. Sa tindi ng takot ko ay napabalikwas ako sa aking kama at sinubukang tumakbo palabas ng pinto. Ngunit bago ko marating ang pintuan ay tumambad naman sa akin ang isang matandang babae na nakangisi sa akin. Nakataas ang kanyang 2 mga kamay na parang gusto akong yakapin. Dahil sa tindi ng takot ko at sa kagustuhang makawala sa bangungot na aking nararanasan, tinakbo kong pilit ang pintuan at dinaanan ang matandang babaeng nakangisi. Parang isang malamig na hangin na ako'y tumagos sa babae at ako'y nagsisigaw pagkalabas ko. Nagising ang mga taong nangungupahan sa tabi ng aking apartment at tinanong nila ako kung anong nangyari habang ako naman ay patuloy na bumaba sa hagdanan. Hanggang sa makasalubong ko ang aking landlord na papauwi pa lamang. Iyak ako ng iyak, Kuya Bari, at ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari at nagdesisyon na ako na aalis na ako sa lugar na iyon ora mismo. Matapos po ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay tuluyang umalis na talaga ako sa apartment na iyon. Kagaya po ng mga dating nakatira doon, hindi ko rin kinaya ang kababalaghang nagpaparanas tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw. Magpasa hanggang ngayon ay nanatiling mahiwaga ang mag-ina na iyon.
Matapos ko pong umalis sa apartment na iyon ay wala na akong naging balita pa. Ito po ang karanasang hindi ko po malilimutan, kaya ko po ito isinulat sa inyong channel, Kuya Bari. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po, Kuya Bari, kung sakaling mapili mo po itong kwento ko. Dagdag ko lang, kaya din siguro madalas akong makarinig ng panalangin sa 3:00 ay hindi na ako nagsisimba noon sa ibang bansa dahil sa aking trabaho. Pero ngayon po na nasa Pilipinas na ako ay nagsisilbi na ako sa aming simbahan kasama ng aking asawa na isang pastor. Salamat pong muli, Kuya Bari, and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Alice. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.